Ite-testing na natin yung ginawa natin mga ka-workshop. So, signal light muna, boss. Signal light, tas kabila. Patay, tas kabila muna. Patay muna, boss. So, hazard, boss. Kabila, lipat mo. So, pag nilipat niya sa kabila yung kanyang signal light, nagiging hazard. So, kasi pinalitan natin siya ng ganitong klaseng switch mga ka-workshop. Yun, parang sa domino na. Tapos, headlight, boss. Headlight, on, low, tapos high. So, pinalitan na rin natin siya. Andito na rin yung kanyang on-off. So, ayan. Tapos, ito yung kanyang dual contact na switch. So, ayan. Double contact, boss. Double contact. Tapos, papatay ako ng hazard. So, pag pinatay niya yung hazard o yung kanyang signal light, so, ayan. Puro puti na yung kanyang harap. So, nagkakaroon ng ilaw yung kanyang stock na signal light. So, double contact yan mga ka-workshop. Tapos, yung kanyang So, isang magandang araw mga ka-workshop. Meron tayong gagawin for today. Honda Wave 110. So, ayan. Problema ni motor, ayaw mag-charge. Yung naka-battery operated, nasira yung kanyang headlight. So, binalik sa stock kasi walang available na LED. So, lalong nalobat mga ka-workshop. So, ang naka-install sa kanya, MDL, may dalawang relay at isang interrupter relay para sa busina. So, ang gagawin natin dito mga ka-workshop, gagawin natin yung pinaka-the best na wiring dito, yun, full wave converted to power line. So, hindi natin siyang i-half wave, karamihan kasi nang pa-power line, no, naka-fast charge lang. So, tinatanggal lang yung yellow wire dito. So, may pagkakaiba kasi yon sa tinatanggal lang yellow rito at saka sa full wave. So, pag tinatanggal lang yung yellow, lalo na pag ganito ang kanyang regulator o kanyang rectifier, iba po yun. Malaking pagkakaiba nito sa RS tsaka sa Raider FI. So sa Raider FI walang kabuluhan yung yellow. Ang supply lang ng yellow talaga doon ay para lang sa lighting coil. Pero dito hindi po, no? Ito ay may connection dito sa loob. So hindi lang siya output. Kaya pag pinutol mo yan, lalakas ang yung charging. So mawawala yung limiter. So magkaiba po sila. So kaya gagawin natin full wave tas power line. So ayan. So taga San Mateo pa si Sir. So ito si Sir. Ayan. San Mateo si Sir, na-recommend lang yung shop natin ng kanyang kumpare. So, ayan. Kasi may ginawa rin akong ganitong motor, no? Honda Wave 110. So, ayan. Start ko, tapos papakita ko sa inyo mamaya yun. Pagko-convert nito ng full wave, tsaka yung power line niya. So, ayan. I-rewire natin buo yan lahat mga ka-workshop. Tapos, talagyan natin siya ng hazard, passing light. So, yan ang request ni Sir. So, voltmeter lalagyan na rin natin. So, okay. 3 hours later. So, yung mga ka-workshop, magti 3 o'clock na ng hapon. Natapos na namin yung kanyang motor, yung ginagawa natin na Honda Wave 115. So, ang ginawa natin dito, ulitin ko, full wave converted to power line. So, ayan. So, ito yung kanyang power relay. No? Ito, dito natin nilagay. So, ang sinusupply ng power relay niya ay yung headlight, MDL, tsaka yung kanyang underlights o yung kanyang dual contact na ilaw. So, nilagyan kasi namin siya ng dual contact. So, ito, yung pagkaka-full wave nito, hindi na tayo nagputol sa pinakasakit niya. Kung mapapansin nyo, ayan. Stuck pa rin yung connection ng kanyang sakit. So, ayan, yung kulay yellow, tsaka kulay white na galing stator coil, hindi natin pinutol yan. So, stuck pa rin yan, papunta dito sa kanyang bagong rectifier regulator. So, no cut ng wire dyan. Ang ginawa natin, yung yellow wire na to, tinunto natin, hinanap natin yung karuktong niyan papunta sa headlight. So, ayan. Dito niya makikita. So, sa part na to. So, mula dito sa kanyang handle, baba lang kayo konti, malapit sa may airbox. Makikita nyo yung connection. Ito yan. Yung yellow wire na yan, karuktayan nito yung yellow wire na to. Sila yung nagsusupply sa headlight. Tapos itong yellow wire na pabalik naman, galing sa stator coil at papunta sa rectifier regulator. So, pinutal natin yung papunta sa kanyang headlight. So, ito, iniwan natin na magkaruktong sila. Kasi sila yun, stator coil at rectifier regulator. Tapos itong papunta sa headlight, nilagyan natin additional wire. So galing yan dito sa 87 ng ating power relay, no, ng ating power up, no. Yung power line natin, so dito yan sa number 87. Dalawa sila. Tapos yung isa naman, yung isang galing sa power relay, no, para sa power line, sinuplayan niya naman yung kanyang MDL. So direkta yon
papunta sa kanyang switch, no? Sa tri-switch niya, siya yung source para mag-trigger yung kanyang MDL. So, yun, galing yun dito. At ang isa pang sinusuplayan niya, so, dalawang output nilagay natin. Yung isa naman ay papunta sa kanyang positive na ang kanyang voltmeter at yung positive nitong kanyang dual contact na signal light. So, ayan. Dual contact yan. So, yan ang sinusupply ng kanyang power line. Tapos, may rapid horn. So, stock lang pero may rapid sounds yung kanyang busina. So, ginalagyan natin ng passing para sa kanyang MDL. So, every time na magbubusina si sir, magpapasing yung kanyang MDL. So, papakita natin sa inyo yung diagram niya kung paano natin ginawa to. Actually, pare-pares lang naman yung diagram ng power relay, ng power line natin at saka nung atin full wave conversion. So, ayan. Kinonvert natin yung kanyang stator into full wave, tapos lumabas dito, pinadaan natin sa power relay para maging stable yung current dumadali sa kuryente niya. Mawala yung mga kurap ng ilaw, tsaka hindi kapasin sa kuryente yung kanyang mga accessories na nakakabit. So babalik lang natin yung buong pairings, tapos itetest natin, papakita natin sa inyo yung function ng bawat nilagay natin sa kanyang motor. So, testing na natin yung ginawa natin mga ka-workshop. So, signal light muna, boss. Signal light, tas kabila, patay, tas kabila. Kabila muna, patay muna, boss. So, hazard, boss, kabila, lipat mo. So, pag nilipat niya sa kabila yung kanyang signal light, nagiging hazard. So, kasi pinalitan natin siya nung ganitong klaseng switch mga ka-workshop. Yun, parang sa domino na. Yan. Tapos, headlight, boss. Headlight, on, low, tapos high. So, pinalitan na rin natin siya. Andito na rin yung kanyang on-off. So, ayan. Tapos ito yung kanyang dual contact na switch. So, ayan. Double contact, boss. Double contact. Tapos papatay ako ng hazard. So, pag pinatay niya yung hazard o yung kanyang signal light, so, ayan. Puro puti na yung kanyang harap. So, nagkakaroon na ang ilaw yung kanyang stock na signal light. So, double contact yan mga ka-workshop. Tapos yung kanyang busina, boss. Busina. So, stock cord lang siya. Tapos, nagpapasing. So, di na mo, boss. Isa pa. So, ayun. Yung kanyang MDL, nagpapasing tapos almost boss yun, ano mo? Yung MDL mo. MDL. Low. Ang low niya, kulay yellow, tapos high, kulay white. So, on mo lang lahat, boss. Okay lang. So, naka-on lahat ng kanyang ilaw, pati yung kanyang tail light. So, yung sa tail light niya, stuck pa yung bulb niya. Ayan. So, naka-brake, no? Parang naka-brake light si sir. Namamatay ba? Hindi. So, ayan. Ibig sabihin, yung brake light ni sir, kapit. So, kaya always naka-on yung kanyang tail light. So, ang reading ng kanyang voltage, 12.1. So, on ang lahat yan, mga ka-workshop. So, kaya nagkaganon yung kanyang tail light. So, yan, naka-steady dahil naiipit yung kanyang switch sa kanyang brake light or sa kanyang foot brake. So, kaya ganyan siya always naka-on. Dapat yung iilaw lang. Lalakas lang siya kapag nagpreno. So Honda Wave 115 full wave charging conversion converted to power line. So ayan mga ka-workshop, walang kakurap-kurap yung kanyang headlight. So yung kanyang MBL, pansinin nyo, hindi siya nagkukurap, stable siya. Ganun din yung kanyang headlight. So pag binusina natin, ito namamatay na. Namamatay na. So ayan, okay na. So ayan, nag-iipit lang yung kanyang switch sa kanyang foot brake. So busina, passing.